Kaya, in this religious world, napakaraming mga division yan na nangyayari. Pero yung banal na Espiritu, we are baptized all and to the Holy Spirit as one body of Christ. The Holy Spirit will not divide these people. Hindi niya tayo hati-hatiin o paghiwa-hiwalayin. Iisa lang. Isa lang ang ating nasa atin, ang banal na Espiritu. Kaya hindi pwedeng i-divide yung Espiritu ng Diyos. Kaya kung nasa yung Espiritu ng Diyos, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. In the blood of Jesus, cleanseth us from all sin, from all unrighteousness. Pinag-iisa tayo ng ating Panginoon. It will melt us. Kaya hindi tayo dinidivide ng banal na Espiritu. Yes, the Holy Spirit will help us to divide between right and wrong. Makikilala natin kung ano yung tama at mali, between clean and unclean things. Ituturo yan ng ating Panginoon. He will reveal Christ in you. I-reveal niya si Kristo sa iyo. Kaya, that you are obedient to Christ, that you are obedient to His will. Yan ang gawain ng banal na Espiritu. Mai-reveal siya, may papakilala siya, may papakilala ang ating Panginoon na siya ay sumasayo dahil sa banal na Espiritu. The goodness of God and goodness, orderliness in your life, the kindness in your life, the compassion and love that is seen in you. Yan ang nakikita ng mga tao sa ating paligid. That is the work of the Holy Spirit in our life. Kaya pag nag-dwell siya sa atin, hindi natin sinasabi na hindi na iyan nagkakamali kung ikaw ay pinabadal na ng ating Panginoon. Mayroon pa rin yan mga kamalian. Pero we can be perfected not to do sin anymore. Hindi na tayo gagawa ng kasalanan sa harapan ng ating Diyos. Although may mga kahinaan yan. Pero piniperfect pa rin yan ng ating Panginoon in our daily life. Iti-teach niya sa atin, ituturo niya sa atin kung ano pa yung mga bagay, yung mga infirmities natin. Bibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Hulusahin niya sa bawat araw. Kaya sa bawat araw, andyan ang Diyos na nagtuturo sa bawat isa sa atin. The kindness of God. Kaya kung minsan maraming mga tao, hindi na nagbabasa ng Biblia eh. Pero through the life of the believer, nakikita nila na mayroong Diyos pala na nagbabago ng buhay. Amen po ba? Mayroong Panginoon na nagbabago ng buhay, na si Kristo ay buhay hanggang sa mga oras na to. Hindi nila sasabihin, nakikita ko si tanim sa tao ito. Kaya makita mo, nag-aamok ng away. Pero salamat, mayroong Kristo na nagbabago ng buhay. Bibigyan tayo ng glorious heart, ng buhay na mayroong kaginhawaan and be kind to everyone. Lahat ng mga lalang ng Diyos, mahirap mayan o mayaman, pare-parehong lalang yan ng ating Panginoon. Kaya mga anak ng Diyos, they are so kind. Kind and faithful. Di po ba? Kind tayo sa ating mga anak. Kind din tayo sa mga anak ng iba. Lalo sa mga teacher. Di natin pinukurot-kurot yung mga bata. Bawal na nga yung mangurot. Di natin pinupukpuk-pukpuk yung mga bata. Mayroon din pala silang mga sariling problema. Yung espera ko nga noon eh, napaiyak ako eh nung magsasabi siya sabi niya wala na daw siyang tatay. Sabi niya sa akin, parang matanda, sabi niya. Asan kasi yung daddy mo, sabi ko.
Mayroon na siyang iba? Meron na yan. Mayroon na siyang iba? Mag-isang anak, napakaganda. Kaya kung maririnig mo lang yung mga hinaing ng bawat individual na yan, they are consumed with bitterness sometimes in their life. Meron pang one time, nagtuturo ako sa pisara, biglang lumapit isang bata sa akin. Hinawakan niya yung palda ko. Teacher, ayaw ko nang umuwi sa bahay. Ikaw na lang ang nanay ko. See? Kung anong mundo ang mayroon tayo ngayon. Di ba ba? Be kind to everyone. Mahirap man yan o ano man. Kapag yung anak mo, nabasag niya yung florera, anak, nasaktan ka ba? O gamutin natin yan. Eh kapag ibang anak, mo binasakan ng florera. The same. Nasaktan din yun, nasugatan din yun, di ba? Teacher as parents surrogate and be Christian. Pinagmumulan din ng pag-ibig. Maaring yung kapitbahay natin wala na palang pag-asa ito. Maaring yung ka-eskwela natin nawawalan na pala ng loob. Marami pa ng pasan-pasan sa kanyang pamilya. But through the love of God, through the kindness na nasa ating puso, Christ is the answer. Christ is the answer of all our longings. Na maaaring sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan ko, magmamanifest, makikita ang Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sama-sama tayo mga minamahal na magtiwala sa ating Panginoon, na lumakad sa kanyang mga palatuntunan, na magbigay ng hamon sa bawat isa, na mga panatili sa takbuhin ito. Kaya ang banal na Espiritu, we are here bringing glory to God para lumakad to His counsel and guidance every day in our life. At ang Diyos, magbibigay siya ng kapangyarihan sa bawat isa. He will empower us according to the truth He has given us. Eh kung nararamdaman mo parang ako nanghihina, Panginoon, wala na akong power na labanan yung kasalanan. Parang bumibigay na ako sa kasalanan. The Holy Spirit is the answer. Come to Jesus sa umagang ito. Huwag mong paglabanan ang iyong nararamdaman. Panginoon, napakatagal kong nawalay sa'yo. Tingnan, may isang kamag-anak ni wala si James ngayon. Matagal na panahon na siya nahiwalay sa Diyos. Lumapit siya. Binigyan ulit siya ng lakas ng ating Panginoon. Yan ang gagawin niya kapag tayo humihingi ng lakas sa kanyang dakilang harapan. Kaya nga po dito, mayroong iba't ibang gift. Ang bawat isa, individual na Kristyano may mga gift yan. Ibinibigay yan. Hingin natin yan sa ating Panginoon. The diversities of gifts. Iba-iba. Gift of healing, gift of giving, gift of preaching, gift of evangelism, and many things na pwede natin hingin sa ating Panginoon. Anong gagawin natin sa mga gifts na yan? Buburuin natin? Nakatikim na ba kayo ng buro? Maasin? Pababayaan natin, kakalawangin yung mga gifts na yan, na hindi tayo magpagaling sa ating Panginoon. Marunong kang gumita, marunong kang kumanta. Ano pa yung mga gift na yan? Na binigay sa inyo ng Panginoon. Mayroon bang bahagi ang Diyos niyan sa kanyang ibinigay? Kaya
encouraging anyone. In-encourage natin ang bawat isa para lubusang gamitin niya ng ating Panginoon, malinis ang ating puso. Makakagawa ng lubos ang banal na Espiritu upang sa ministeryo na tinawag niya sa atin, bigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Hindi yung powerless. Kapag dumating si Diablo, bumibigay na. Kundi meron tayong lakas na labanan, natanggihan ang anumang alok ng Diablo sa mundo ito. Kaya nga napakahalaga ang mga bagay na pinagdalaw sa atin ng Panginoon na kailangan natin linahin. Di po ba? Hinuhusay. Practice makes perfect. Di po ba? Kaya kung ibig natin na matuwa ang ating Panginoon, kung ibig natin na masyahan ang Diyos sa ating mga ginagawa, yung gawin na natin yung the best na. Panginoon, ito na yung the best na ibibigay ko sa iyo. Hindi magawa lang. Hindi matapos lang. Hindi makaraos lang yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi, Panginoon, ito na yung the best na binibigay ko sa iyo. Ito na lang talaga yung kaya ko na ibigay ko na. At kung mayroon ka pang ibibigay sa akin, Panginoon, ibigay mo sa akin upang maging kaaya-aya ako sa iyong harapan. Ibinibigay ng Panginoon yung mga gift na yan na to please ourselves. Hindi sa benefit natin, kundi sa benefit ng iglesia ng ating Panginoon. Na kapag ibinigay natin yan freely, mag-benefit ang gawain ng ating Panginoon sa lugar ng katarungan. Dahil hindi lang sa katarungan, marami pang makakabot na iba kung buong puso natin igagawa at ibibigay ang ating buong pusong paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi para sa kanino man, kundi para sa ating Panginoon. Kaya yun po ang gawain ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will not teach those he cannot guide. Hindi rin niya kayang tulungan yung hindi niya kayang gabayan. Yung mayroong matigas na kalooban, nakakagawa siya. Sa mayroong malambot na kalooban, sa mayroong mababang kalooban, sa mayroong mapagpakumbabang loob, naiisip natin lagi, Panginoon, wala akong kaya. Hindi ko kaya itong takbuhin na to. Napakaraming pressure sa aking kabataan. Oo, maraming pressure. Kami naging kabataan din. Pero salamat tayong Diyos na nakapag-iingat sa pananampalataya ng bawat isa. Buhay ang ating Diyos. Yung pinaglingkuran ni Abraham, Isaac, Jacob, siya yung Diyos na ating pinaglingkuran hanggang sa mga oras na to. Hindi natin sasabihin, mahilang laman. Napakarami ng kabunduhan na pwede akong ma-influensyahan ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu, kaya kanyang ingatan sa araw ng iyong kabataan. At hanggang sa iyong pagtanda, kung hihingin mo ang patnubay at gabay ng ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Maraming Diyos, salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Salamat naman sa iyong nalang katapatan. Napakabuti mo, Panginoon, na yung mga Espiritu ay sapat. Iniwan ko kami sa lahat ng Panginoon na aming pagsamba. Ikaw ang aming naging guro. Ikaw din ang divine protection na laging sumasa amin. Pinahin mo po kami ang mga sa umaga nito. Ang iyong mga salita ay buhay. Kung meron ng pagkukulang ang iyong alitin, Panginoon, alam ko na hindi ibinigay mo sa akin. Wala akong kaya ngayon
namin umaasa sa iyong kapangyarihan, umaasa sa iyong tulong sa bawat araw. Kung ano natin Diyos sa oras na ito, hindi po natin na iwanan mo po ang mga salita sa puso ng bawat isa. At kung meron man ito na may pangangailangan sa iyo, bigyan ko rin ang pagkakataon na mapaganda sa kanyang buhay. Sa mga hindi pa maligtas nila sa kasalanan, bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng kondisyon, ng pagsisising puso. Panginoong Diyos, sa inyong kamay, alam namin, hindi namin nalagay na yung kapangyarihan. Pero kaya mong basahin ang aming puso, ang aming lubhang pangangailangan sa iyo sa oras na ito. Kumilos ka po naman sa aming kalagitnaan. Ilihinin ko namin, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na makalapit sa altar sa inyong dakilang harapan. Awitin natin yung awit ng panawagan at kung mayroon mang ibig lumapit sa Panginoon, ang altar ay bukas. Sa anumang kailangan natin. Si Cristo lang ang katugunan. Alam ko na rin ang Espiritu ng Diyos. Patuloy na kumikilos sa ating kalagitnaan. Subukan mo siya sa umagang ito. Kung maamang kalaki ng Diyos, mayroong kahit handa siyang magpatawad, handa siyang tanggapin ito, ano man yung mga pinagiging sa iyong puso, tutulungan mo sa umagang ito. Amen. Yan po, narito ang ating Panginoon. Pinapakibig lumapit sa Kanya. Pinatawag sa Kanya ng sinong oras na ito. Tuoy-ay-ay sa iyo. Christ is the answer to all our needs. Kailangan mo niya sa umagang ito. Kailangan mo siya sa iyong buhay. Gusto mo maging malakas? Gusto mo i-alin mo rin yung buhay sa Panginoon? Marita pa tayo ng na meron pa nangangailangan sa ating kalagitnaan. Binatid kayo sa Panginoon. Amen. Kaya dito pa namin hindi natin kay Sister Jenny ang pangon. Maraming Diyos na maraming pangpangyarihan sa lahat. Ang buhay na po namin ang pinasasalamat ko sa mga ito. Salamat po ang kapit sa inyo, yung mga kapatid na nagpakabaga sa inyo. Ilapit ito nilang mga sarili. Hindi po nakapagsabi na mga kanilang mga nilapit sa inyo. Tulungan niyo
po sila, maraming Diyos, nalubos na makapanampalataya ako. Kanilang nilalapit sa inyo, ma. Kung ibig naman, kailangan naman kami nakaligtas sa mananampalataya ako sa kapangyarihan na inyo gawin sa kanyang magpapatawad sa kanyang kasalanan. Ibig na maraming Diyos na mamunin, palakalos. Espiritual na maraming Diyos, ilang ang kanilang sarili. So, bawat isang pagdating po ako, ang nangibig sa inyo, lagi kami magpapakatawa. Ang hindi na walang kaya, didepende lagi sa inyo na aming Diyos. Upang kami ang matulungan niyo sa aming mga kahinaan, sa aming mga pangangailangan. Kaya sa umaga nito, pinupunin ko po namin pinasasalamat. Salamat po sa inyo pakilang pag-ibig sa bawat sa amin. Kami walang kapuluhan, subalit nagkaroon ng kapuluhan sa mga pagpapala sa aming mga kaluluwa. Kaya sa umaga nito, sa aming mga minamahal po namin naman, nasapat kayo lagi tapat sa inyong mga anak naman. Kung kami lagi na ang naman na magtitiwala sa inyo. Alam namin naman na ang aming panalangin naman na sa araw na ito'y maglilikas niyo. Salamat po sa katugunan ng aming Diyos. Kaya tinataas po namin naman, tinataki namin yung Panginoon. Lahat po ang maraming Diyos na kapurihan, ibinabalik namin sa inyo maraming Diyos. Kaya ang aming pagmatilangin, magiging aming mga pasasalamat. Magandang umaga po. Ako ay pagpapasalamat sa Diyos na bigay niyo po ulit ng bago bumalik ako sa Kanya. At ginawa ko sa buhay ng makasalanan. Alam ko na natagal po akong tumarabog po sa Kanya yung nasa SDR na to. Kaya umaga nito. Tingnan ko bumalik ko. Yan ako, yung Panginoon. Amen. Siya ay 8 taon na naiwalay sa Panginoon. 8 years na nag-wonder sa ilang. At salamat sa Panginoon, libo-libong mga anghel ang nagkakatuwa sa langit. Salamat sa tagumpay na yun. Meron pang ibig magpasalamat. Ngayon, kung wala na, ipatutuon ninyo ang inyong mga tinanggap sa Panginoon, panampalatayanan niya sa ating Diyos sa araw na ito yung kanyang makapangyarihang gawa sa inyong buhay. Tayong lahat ay tumayo na sa pangwakas na pananalangin. Hilingin po natin kay Sister Tess ang panguna. Tayo manalangin. Salamat Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat Ama sa umagang ito na iyong pinagkaloob sa amin, Ama. Nawa Ama ay ang aming pagsamba sa iyo sa mga oras na ito ay naging kanto dapat sa inyong gawin. Salamat po Ama sa inyong pagsama sa amin magmula pa po kanina hanggang sa mga sandaling ito ay damang-dama po namin ang inyong dahilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po Ama at meron kayong mensahe sa amin sa umagang ito na siyang kumilos at nagbigay ng conviction sa aming lahat, Ama, upang aming
maihatod sa inyo ng lubusan ng aming mga buhay, Ama. Salamat po, Ama, sa tagumpay ng gawain ito, Ama. Salamat sa pagpapala, Ama. At salamat po sa mga kaluluwang lumapit sa altar ng pagsisisi, sa altar ng paghahandog, sa altar ng panalangin, Ama, kung saan ay alam po namin inyong ginawa at inyong kahabagan at katugunan sa lahat ng aming mga inilalapit sa inyo. Maraming salamat po muli, Ama, sa tagumpay ng umagang ito. Salamat sa inyong ginamit, Ama, na siya nagbigay ng nagpahayag kung gaano ka buti ang gawa ng banal na Espiritu, Ama. Salamat, Ama, at nawa po ay patuloy po siyang pagpalain, Ama, na patuloy na patatagin sa kanyang pangunguna sa gawain ito, Ama. At Ama, sa aming pagkain na nakahanda ay patuloy namin pinapasalamatan sa inyo, Ama. Nawa po ay inyo po itong basbasan na magbigay kalakasan sa aming pisikal na pangangatawan na patuloy po namin na ipaglilingkod sa inyo, Ama. Muli, kayo po'y aming pinapasalamatan, pinapapurihan sa araw na ito, Ama. Maraming salamat po. Dito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.